Samantala, kinumpirma naman ni Carlos na ang kumakalat na video kung saan pilit na itinatago ni Vice Mayor Nova Parohinog ang inakalang maliit na supot na may laman ng di matukoy na puting bagay ay isang papel na naglalaman ng listahan ng mga pangalan. Nagpositibo sa gunpowder nitrate ang namatay na si Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog kasama ang 7 sa 15 nasawi sa Ozamis raid noong linggo. Ay sa PNP, makatutulong ito para matukoy kung anong baril ang ginamit at kung may palitan ng putok na nangyari na ikinasawi ng alkalde. Samantala, muling binigyang diin ng pulisya na hindi rub out ang nangyari sa Ozamis raid. May ulat si Trixie Jafar. Base sa inilabas ng PNP Crime Laboratory Region 10 na autopsy report kung saan 15 ang namatay sa madugong pagsisilbi ng search warrant sa mga parohinog sa Ozamis City, 8 ang nagpositibo sa paraffin test o gunpowder nitrate, kabilang na si Mayor Reynaldo Parohinog. Ayon kay PNP spokesperson Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, batay sa otopsiya, namatay si Mayor Reynaldo Parohinog dahil sa 2 tama ng bala ng baril sa dibdib at muka, habang nagtamo naman ng blast injury ang kanyang may bahay na si Susan Parohinog at kapatid na si Mona at Octavio Parohinog na ikinasawi nito. Positive for paraffin test or gunpowder nitrate si Mayor Reynaldo Parohinog at iba pa hon lang kasama. It is the gunshot wound. Nakalagay dito cause of death, gunshot wound on chest. Kay Mayor, gunshot wound on chest and the face. Si Susan has blast wounds, si Octavio has blast wounds, and Mona has blast wounds. The rest have gunshot wounds. Dagdag pa niya na 7 sa 15 biktima ay hindi na sumailalim sa otopsiya dahil sa kahilingan ng mga pamilya nito. Hindi pa rin pinangalanan ang iba pang nasawi sa naturang pangyayari. Muli namang iginiit ng PNP na hindi rub out ang naganap na pangyayari sa Ozamis City. Matatanda ang kabilang ang mga parohinog sa narcolist ng mga politiko na umano'y sangkot sa iligal na droga. Trixie Jafar para sa Bayan. Iginit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ginagawa lamang ng mga otoridad ang kanilang trabaho kaugnay ng raid sa bahay ni Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog. At ayon sa Pangulo, hindi titigil ang kanyang kampanya hanggang hindi natatapos ang operasyon ng iligal na droga sa bansa. May ulat si Rocky Ignacio. This is the matrix of the diagram of the extent of the operation in the Philippines. Because I was asking for more dossier, and I have to read the documents or the reports or the intelligence gathering of the different branches of government. Isang linggo matapos maupo sa pwesto, isinapubliko ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tinaguriang drug matrix o kung paano ang operasyon ng iligal na droga sa bansa. The dimensions of our problems regarding drug. So ang nandito is si Wu Tuan alias Peter Ko. He is a triad member and operating the Luzon and the NCR. He's inside the prison, but he's the one directing the traffic of the drug operations in Luzon. He's currently in jail. Leader of Bilibid 19, I don't know what this means. And the other one is Peter Lim alias Jaguar, Triad of the Visayas. Ang pagsugpo sa iligal na droga ang ipinangako ng Pangulo sa mga Pilipino. This is a mix of Chinese mayors. Maraming mayors dito. Kabilang sa mga unang nasangkot sa iligal na droga si Albuera Mayor Rolando Espinosa at anak nito. Nabanggit rin nito ang Ozamis City at ang partisipasyon ng ilang opisyal ng Philippine National Police. You would notice that Garbo is indicated in the line of hierarchy. And the other one is Herbert Colanco. He is also inside the prison
I was informed that he is the son-in-law of the mayor of Osamis, Aldong Parahinog, and is the husband of the vice mayor, who is the daughter of Parahinog. He is also one of the identified members of Coratong Baliling. At sa pagkasawi ng alkalde at ipapangkasama sa operasyon, iginiit ng Pangulo na ginawa ng otoridad ang kanilang trabaho. The police and the military should make sure that their enemies are dead. Otherwise, if the other guy can still pull the trigger, you will end up with a dead police or a dead military soldier. Bakit ko gusto yan? Ako yung commander-in-chief of all the armed forces. Remember that. Commander-in-chief of all the armed forces in the Philippines. Nauna nang nanindigan si Pangulong Duterte na hindi siya hihinto hanggat hindi nauubos ang pinakahuling drug lord sa bansa. So my appeal to them is, since they are beyond redemption, if they can stop and commit suicide, because I will not allow these idiots to run the show. Not during my watch. Rocky Ignacio para sa Bayan. Tiniyak ni Finance Secretary Carlos Dominguez na pinagbubuti ng Bureau of Customs ang kanilang operasyon kasunod na mga umano'y anomalya sa ahensya. Matatanda ang nasangkot sa issue ang ilang matataas na opisyal ng BOC, kabilang na si Customs Commissioner Nicanor Faeldon dahil sa pagkakapuslit sa bansa ng 5 bilyong pisong halaga ng shabu mula China. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng investigasyon ang Kongreso ukol dito. The legislature is currently doing their investigation. We will certainly wait for the results of their investigation, and in the meantime, we have identified the areas where lapses were made, and we are certainly closing those gaps. Binigyan din ng Malacanang na hindi patuluyang hinahadlangan ng pamahalaan ang pagbibigay ng libreng tuition fee sa mga state universities and colleges. Bagamat pinayuhan ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang Pangulo na i-veto o ibasura ang free tuition fee bill, masusi pa rin naman itong pag-aaralan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon sa palasyo, sa ngayon kasi ay malaking budget ang kinakailangan para sa rehabilitation ng lungsod ng Marawi. The President had always wanted to give a comfortable life. Correct. And it has always been reflected dun sa mga programa ng ating Pangulo. And of course, with this one is, of course, sino bang may ayaw sana, di ba? But even when may mga advice na mahihirapan ang ating pamahalaan to cope up with it, then he would reconsider that. Lubhang nakakabahala ang patuloy na pagsasagawa ng nuclear test ng bansang North Korea na kahit ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpahayag ng pagkabahala niya ukol dito. Kasunod nito, tinitignan ang posibilidad na talakayin ang naturang issue sa paparating na ASEAN Regional Forum. May ulat si Ria Fernandez live. Ria? Kathy, nakatakdang dumating dito sa bansa si North Korea Foreign Minister Ri Yong-ho. Ito ay para dumalo sa ASEAN Regional Forum sa Lunes. At dito nga ay makakaharap niya ang kanyang counterparts mula sa ASEAN member states, maging sa Estados Unidos, Russia, China, South Korea at European Union. At dahil dyan, hindi malayong talakayin ang tungkol sa patuloy nilang pagsasagawa ng missile tests. Narito ang aking ulat. Posibleng pag-usapan sa ASEAN Regional Forum ang patuloy na nuclear test ng North Korea. Ang pagpupulong na magaganap ngayong Agosto 7 ang tanging lugar maliban sa pagtitipon ng United Nations kung saan makakaharap ng mga opisyal mula sa ASEAN member states ang kanilang counterpart mula sa North Korea, South Korea, Japan, China, Russia, United States of America at European Union. It is the only venue thus far that we have to promote candid and free-flow dialogue
and to actually express our concerns to the DPRK side in a face-to-face manner, shying away from what Secretary Cayetano calls megaphone diplomacy through press releases. It provides a very candid venue for all the parties to express concerns to the North and to try to find cooperative ways of addressing the issue. Kung lokasyon ang pag-uusapan, napakalapit lang ng Pilipinas sa Korean Peninsula. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Robespierre Bolivar, higit 50,000 Pinoy ang kasalukuyang nasa South Korea. Ito ang dahilan kaya sa anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue nitong Martes, nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Duterte sa patuloy na missile test ng North Korea. This is an expression of concern on the part of the Philippines over the developments in the Korean Peninsula. Noong Abril, nanawagan ng ASEAN sa nasabing bansa na itigil na nito ang mapanganib na aktibidad. Kathy, bukod dyan, alam mo, inaabangan din yung pag-e-endorso ng ASEAN Foreign Ministers ng framework o balangkas ng Code of Conduct in the South China Sea. Ito yung magiging gabay para sa pagbuo ng binding agreement upang maiwasan ang marahas na komprontasyon sa mayamang karagatan.